Hindi siya problema sa lugar nila. Actually, sa bandang east, ibig sabihin sa isang malaking area ng mundo, sikat siya bilang isang taong mabuti. At mayaman siya. Mayaman po siya. Basahin natin siya sa Job 1, chapter 1, verse 2 na tayo. So ito pong tao ito ay, alam na natin kakalit, kasi natin Job yung dinaanan niya. Pero tingnan muna natin ang purpose, bakit siya dumaan gano'n, tsaka yung background niya sa kanyang buhay. Ito, sa 1 pala, may isang lalaki sa lupay ng Uz, na pangalan ay Job. At ang lalaki ay sandala na tuwid. Hindi po siya pangit ang testimony, hindi siya masamang tao. At natatakot sa Diyos at hindi hiwalay sa kasalanan. Okay? So, kung ganito ang tao, sabihin natin, bless siya lagi ng Panginoon. Which is bless ko talaga naman siya ng Panginoon. At may nanganak sa kanya na pinanganak na lalaki at 3 anak na babae, siya sa 10 anak. At ang kanyang pag-aari naman ay 7,000 tupa. Dami po yan, no? 7,000, 7,000. At 3,000 kamelyo, 3,000. At 500 magkatuwang na bata. 500 magkatuwang, so 500, 1,000 na bata. At 500 aso na babae at isang totoong malaking sambahayan. Nanubat ang lalaki ko ay isang sambahayan yung mga alipin. Malaki ang kanyang mga sasabupan niya, malaki ang kanyang employment, kanyang mga kanyang tao marami. Laki ang kanyang kumpanya, kumagasal, marami siya ng empleyado. Nanubat ang lalaki ko isang pinakadakila sa lahat ng mga anak ng silanganan. Silanganan, east. East, west, north, south. Sa isang east. East sa kanila. Ang kanyang mga anak ay nagsiyawan. So, ang problema nito, ang story nito, kung basta ng chapter 12, verse 13. Siya po ay sinubok ng Panginoon. Kasi, very proud ng Diyos sa kanya. Sabihin na, tuwa ang Diyos sa kanya. Tapos sabi niya sa taas, kaya ka lang natutuwa niya kasi binibless mo eh. Ba't hindi mo subukang pagdalin yung kanyang mga pag-aari kung sasako pa sa iyo? Tapos ang Panginoon, ito ginawa ng Panginoon. Siyempre, Panginoon, sobrang po yan eh. Hindi mo natin pwedeng tanungin, Panginoon, bakit na ginawa? Ang ginawa ng Panginoon, sige sa taas, sabi niya, nasa kamay mo na kung anong gusto mong gawin kay Job. Kung anong gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lang kukunin ang kanyang buhay. Napakabigat ng ginawa ng Panginoon. Napakabigat ng ginawa ng Panginoon kay Job. Huwag mo lang papatayin, pero bahala ka na sa taas kung anong gusto mong gawin sa kanya. Nilimit lang ng Panginoon sa Satanas kung anong gagawin niya kay Job. Alam nyo, si Job, sa Satanas kung anong magagawa, maliban na iba yung tulong ng Panginoon. Hindi ka siya na namin nag-permit eh. Maliban na kung mong tatanggalin ng kanyang purong papatay, pero mahala na kung gusto mo gawin. Siyempre, sa tanas, isasagad niya yan. Huwag na rin ulitin, may limit siya, pero isasagad na lahat niya. Ito nga ang nangyari. Verse 13, at nangyari itong lahat ng masasabi natin para pabalasan kaya sa buhay niyo, sa araw lang. Sa mayamang tao. Sa araw. Di ba pinagawa sa buhay niyo, minsan pagka yung mga problema sabay-sabay. Diba? Sabay-sabay eh. Financial, health, relationship, talagang hindi mo pa alam kung magdadalong beses ng problema, mayroong nagre-report na naman. Anong nangyayari? Ito nangyayari po sa araw na rin. Nangyayari sa araw, na ang kanyang mga anak na lalaki at babae nagsisikain na nagsisinom ng alak sa bahay ng kanyang kapatid ng anay, na dumating isang super Job. Nagsabi, ang mga baka ay nagsisima ng araro at ang mga aso ay nagsisimagsabsab sa sining nila at dinalong ang mga sebeyo. Sabi po, dinakaw, kaya nilusog at pinagdadala. Oo, kanilang pinatay
ay ang talim ng taba ng mga bataan. Yung mga empleyadong nagpamatay na nakaw ang kanyang mga baka. At ako lamang ang nakataan ng mag-isa upang mag-saysay sa iyo. Pero lang isang nag-report, naubos lahat ang kanyang possession. Mali mo, magsara. Sara isang araw sa kanyang kumpanya. Pinahintulog ng Panginoon na magsara ang kanyang kumpanya. Siya verse 16. Samantalang sinagsasalita pa. So yung nagre-report pa lang yung reporter 1, yung sa nalipid, hindi pa tapos, andyan na naman yung isa. Ay dumating naman yung iba, nagsabi, ang apoy ng Diyos ay nalaglag mula sa langit, at sinulog ang mga tupa. Yun po yan. At ang mga bataan, ay nagsupo, at ako lamang ang nakataan ng isa upang magsisay. Hindi lang na namamatay mga tupa, pati mga nag-aalaga. So, yung isang kumpanya niya, yung isang mga natin, mga bakahan, nagkulap, bankrupt, mamatay, pati yung mga tao niya, tapos isa. Yung ba yung sabi mo, nangyayari sa mundo eh. Kita niyo po ba yung nangyayari sa balita? Yung school bus? At yun mo, ang mga anak mo, mag-tawag na doon, yung mag-trip na. Isipin mo bakit hindi na uwi, tapos mapapalik na sa buong. So, parang dito, samantalang siya nagsasalita pa, ay dumating naman, mga reporter nagsabi, ang mga kaldero ay tatlong bulutong, ang mga kaldero, mga Iranian. At bumaluhong sa mga kabelyo at nagdadala, pinatay ng tabak, ng halin ng tabak, mga batahan. So, walang natitira sa mga tao niya, maliban meron isa natitira para mag-report eh. Okay? At ako lamang ang nakataan ng mag-isa upang magsasay. So, property, ubos. Business, sa pinag-empleyado, ubos kasi makita niya ng employment eh. Ubos na. Ano po nangyayari? Okay? Samantalang siya nagsasalita pa, pangapat, ay dumating naman ang iba na sabi, ang iyong mga anak na lalaki at babae ay nagsisikain. At nagsisino ng anak sa bayan at kapatid na panganay na nagpapati si Kuya. Verse 19 siya, narito, dumating ang malakas na hangin, yung po, parang nangyari sa Pennsylvania ba yan? Sa hurricane. Okay, hangin na mula sa ilang at pinampas ang ama na sulok ng bahay at lumagpag sa mga binata at sila'y nangangaray. At ako lamang ang mag-isa upang magsisisi. Tingnan mo nakakapit. Amen. Nang dati, umangon si Job, naubos ang kanyang property, naubos ang kanyang business, sarado. Tapos yung mga anak niya, the same day yan, sa araw, magagawin, bumangon si Job at hinapak ang kanyang balabas. Ibig sabihin po na hinapak yung balabas, na tradition nila sa PNA, talagang may kumita para matindi ang Panginoon Chris at nagpapatirapan sa Diyos para mayroong pagsisisiyan pagsamba. Hinahita ng kanyang ulo na nagpatirapa sa lupa at sumamba. Hindi siya bitter. Hindi siya mapait. At sinabi niya, bubad ako lumabas sa bahay bata ng aking ina at bubad na babalik ako noon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nagalis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa lahat ng ito, hindi nagkasala si Job. Hindi na rin mamamam. Hindi niya na rin mamamam. Sa mga nangyari parang, Panginoon, paano ko nakagaw yan? Pagka bitter ka, hindi ka malapit sa Panginoon, Panginoon, hindi ka pala maasahan. Hindi mo pala kaya ng lahat na pinapagatuloy ko sa iyo. Mga sinasabi ko pala Panginoon, hindi mo pala tinulutan. Pero
sabi niya, sa lahat ng ito ay hindi nagkasala siya, hindi narin ang Panginoon. Nanisip niya, ang Diyos ay alam niya ang ginagawa. Pinahintulot ng Panginoon niya. Bisa 42. So chapter 1 niya, no? So chapter 42. 42 na buong verse 10. Kanina, ilang libo yung kanyang baka? Ito? No. 1,000. Marami yan, ano ka man? Siguro, meron itong libo rito, baka mapupuno na itong mga nandito na. 1,000 baka. Siguro yan, no? Ngayon, dahil, although maraming discussion pa dyan eh. Maraming discussion. Meron nakita kay Hope, meron siyang pagpiniyapang interest. Kasi ang dami mo sila sa kanya, mga kaibigan niya. Basahin yung story ng mga kaibigan niya, kung paano pwede sabihin na wala naman sa katotohanan. Pero ito yung final. Verse 10. At inalis ng Panginoon ang pagkabilang nito ni Hope ng kanyang dalangin at kanyang mga kaibigan at binigyan ng Panginoon si Hope ng makalawa na higit sa dami sa kanyang tinatangkilik na dati. Ilan ang kanyang baka naman? 1,000. Na magkali nagsipako sa kanyang lahat ng mga kapatid na lalaki, babae at lahat ng mga kakilala ko na. Kung magbasahin niya sa English, ay sinabi na rin na siya yung mga verse 12. Okay? Pero mga dito, ito. At siya'y nagkaroon ng 14,000 lupa. Ang lupa pala. 14. Ang nag-times 2 ng kaman. Dahil na, 1,000. Times 2, 14. At 6,000 kabelyo. Dahil na 6,000. At 3,000 ba kanina? 1,000 buwang na baka. Kanina kasi, 5 tuwag eh, 5 na pares. So ngayon ay 2,000. So times ko naman. At 1,000 asong babae. Tapos pinalitan ang Panginoon kanyang mga anak, mas maganda raw. Pero yun ang asawa hindi ko namatay. Kasi kung namatay ang asawa niya, wala binigay siya ng mga dalawang asawa. Hindi namatay kasi asawa niya. Pero ang gusto ko lang siya sa konti lang ito. Sa mundo ito, sabi na sa John 16:33 siya. Sa John 16:33, hanggang ngayon po, sa mundo ito, meron tayong problema. Dahil ang walang problema lang kung nasa langit tayo. Ang walang sa mundo sa langit, wala nang magsubukin. Pero dito maraming testing. Minsan ayaw mo, talagang ayaw mo. Tulad ni Hope kanina, hindi naman nakita kagad yung kapalit eh. Hindi naman nakita kagad yung pagpapala. Ang nakita niya, matagal pa yun. Matagal pa yung pagpapala. Ang nakita niya, naranasan niya yung mga kamalasan. Nagkabukal-bukal na abang po yun eh. Puno-puno siya ng bukol. Okay? Pero nung baguhin siya ng Panginoon para daw bang kanyang putis baby. Sabi niya dito, sa sanlibutan ay meron kayong kapigantihan. Dito sa mundo nito, meron tayong kapigantihan, mga kapatid. Nakasakit tayo. Nalulugi tayo. Wala akong perfect dito. Inaalaw ng Panginoon yan. Pero sabi, muling laksan ninyo ang loob, aking daling ang sanlibutan. Amen? Ang sanlibutan ito, meron po tayo kapigantihan. Kaya huwag mo sabihin, huwag tayo umusga. Ikaw, pinalawa ng Panginoon kasi sa bayan kayo. Siyong kanina, nung nangyari siya ay matuwid. Di ba matuwid siya? Mabuti. Wala siya kasi tuwid doon sa east. At dahil doon, natuwan po ang Diyos sa kanya. Kaso, pinatake siya sa tanas. At binigyan ng authority, ng permission ng Diyos sa tanas. Alam niyo po, ang inaatake talaga sa tanas ay yung mga members ng Panginoon na mananalo sa kanya. Pero bakit naatake niya sa tanas kung halos nakampi ka na niya? Bakit sa parang rest lang na ginagawa ko sa ginagawa sa tanas? Bakit ka pa niya atake? Ay hindi, wala kang problema. Ang inaatake niya ay yung hindi niya pinapakinabangan. At yung mga kapakinabangan sa iyo. Ngayon, dito po tayo ng patibay. Tulad ni Hope, sabi niya, hindi niya narin mga Diyos. Ibig sabihin, alam ng Diyos yung ginagawa. Yakapin lang natin ang mga kamay ng Diyos sa panahon ng problema.
Meron po tayong mga problema na dumarating at darating. Pero ang Panginoon po kasama natin. Hindi tayo iiwan, ito pabayaan man. Mga tayo sa Kanya. Isa sa 1 Peter 1, verse 6 and 7. Ang purpose po ng mga pagkahirap niyan, financial problems, emotional problems, financial problems, health problems, na meron po, na ito ay inyong totoong itanggalan. Bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan talaga, ay pinalumpay kayo ng ulit-ulit pagsubok, paulit-ulit. Para si Hope, isang reporter, hindi natapos noon, meron dumag na pakalawang reporter, may pangalaw, may pang-apat, tapos lahat, hindi na mga nare-report. So, ulit-ulit. Paulit-ulit. Marami. Diba? Pero sabi, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalo mahalaga kay sa ginto kasi meron tayong faith eh. At ang faith ay higit pa sa ginto. Sapagat na natin pananampalataya ay naka-angkla kay Jesus Christ. Nakatapit, naka-angkla kay Jesus Christ ang faith natin, susubukan yan eh. Para yung mga ugat ng halaman, ng malaking puno, nasa ilalim ng lupa, susubukan niya ng bagyo. Darating ang malakas na hangin. Kung ang kapit ba ng mga ugat na yan ay malalim at matibay. Ngayon, pagka sinubok yan, dumating ang hangin, lalo ba kumakapit yan? Lalo tumitibay yung mga ugat. Yung mga halaman daw, mga puno na hindi dinadaanan ng mga bagyo, marupok. Marupok yan. Marupok na mga ugat. Pero yung mga laging dinadaanan ng mga hangin, yung mga puno yan, yung mga ugat, matibay. Yung magpili po natin, upang sabi, ang iyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa sa ginto, na nasisira, ang ginto nasisira, natin pwede nasisira eh. Ang ginto po kasi, pwede mawala eh. Okay? Ang ating faith in Jesus Christ forever yan. Magaman ito'y sinusubok sa mga magitan ng apoy. Parang naalala ko nga yung kaibigan ni Daniel, si Sadrach, Meshach, Abednego. Sumasamba sila sa Diyos. Dahil sa kanilang pagsamba sa Diyos, ay nilagay sila sa apoy. Mainit na apoy. Pinainit na sobrang pag-init na apoy. Nung ihagis nila sa apoy, yung mga naghagis na matay sa sobrang init. Nung iyagas sila doon sa bunganga ng parang malaking lutuan, iyagas sila ganoon, yung mga nagdagis na matay. Pero nung nila, sa Sadrach, Meshach, Abednego, iyagas ng ganoon, nung andra sila doon sa loob, naging apat sila. Sino yung pang-apat? Jesus Christ naman.